dito sa Pilipinas. Ang i-expect ng mga kaibigan natin dito sa Mindanao ay makikita nyo lahat ng available na baril dito sa Pilipinas na pwede para sa civilian. So more than 1,000 firearms ang pwede nyo makita. Aside sa firearms, meron tayong mga accessories, bala, and at the same time, meron tayong tinatawag na one-stop shop para sa ating mga lisensya. Kumbaga, kung interesado ka magkaroon ng lisensya, pwede mo nang kunin lahat doon. Pwede mo nang tapusin lahat doon. Sige. Okay. Sir, 2017 kayo dito. Bakit ngayon lang kayo nagbalik sa Davao City, sir? So, for the longest time kasi, sinubukan ng asosasyon namin na umikot sa Pilipinas at tinitignan namin kung saan syempre maganda mag-gun show. Ngayon na alam na namin na ang Davao ang isa sa pinaka magandang gun show na nagawa namin, naisipan namin na gawin na siya ulit ngayon 2024. Pero huwag kayong mag-alala, every year na ang Davao show natin. Sir, mga magkano naman po yung sabi ni may narinig kasi kami sir na yung LTOP one-stop shop na. So, mga magkano kaya ang ipiprepare ng isang sir, yung gun enthusiast na Para sa civilian, siguro mag-prepare ka ng around 3,000 to 4,000 pesos para sa lisensya mo. May iba-ibang klaseng lisensya kasi meron mga Type 1 hanggang Type 5. Iba rin ang presyo syempre para sa ating mga kababayan na nagtatrabaho para sa gobyerno. Mas mura sila. So around 3,000 to 5,000 pesos pwede na yun. May uwi na nila agad yung lisensya sir? Yes, may tinatawag kami na on-site release. Ito ay isang program ng association namin in partnership with the PNP kung saan kung may nagustuhan kang baril at meron ka ng LTOP, pwede ka nang bumili mismo sa gun show namin at makukuha mo na siya within 24 hours. Like how much yung mga guns, sir? Pang civilian? It can range from 20,000 all the way to 100, 150,000. Depende po sa magugustuhan ninyo. Pero nakakasigurado po kayo na pag pupunta kayo sa show namin, lahat ng brands na meron sa Pilipinas makikita ninyo. This is the perfect opportunity for our friends in Mindanao to see all of the guns available. Sino yung sir, mga guest natin doon, sir? So ang expected na bisita natin ngayon ay si Senator Bato. Senator Bato has been known to be an ally for gun owners. He has been helping us with laws and bills na gusto namin ipasa sa Senado. Hopefully makita nyo siya sa 23. Siya ang guest of honor natin para sa opening. Owning a gun in the Philippines is an issue until now. Do you suggest that we will have more on responsible gun ownership? We've always asked the PNP to separate legal gun owners from criminals. Kasi although ang Pilipinas ang pinakamahirap pagdating sa pag-acquire ng lisensya, ito po ay kasiguraduhan na siguro ng mga Pilipino na hindi basta-basta ang pagbili ng baril. Kumbaga, mahabang proseso ang kailangan mong daanan para lang makakuha ng baril. Ibig sabihin nito, ang capable lang or ang responsible lang na tao ang pwede makakuha ng baril dito sa Pilipinas. It is difficult, yes, but it guarantees, of course, the safety of every Filipino. So yung sinabi mo na responsible gun owners lang ang makakakuha na, sino yon? So, pag sinabi natin responsible gun owners, yun yung mga nakapag-comply na sa requirements na binibigay ng PNP para magkalisensya. So, kailangan natin dumaan sa neuropsychiatric test, sa drug testing, magbigay ng iba-ibang clearances. So, yun lang po ang masasabi natin na responsible gun owners. Those who have complied with the necessary requirements set by law and the PNP. So what are the types of firearms that will be available for civilians? So, most firearms, sa batas kasi natin, ang pinapayagan lang natin is yung mga tinatawag na small arms. Those firearms that are capable of semi-automatic firearms only. So, from pistols to shotguns to rifles, bolt-action rifles, as long as they're semi-automatic, makikita nyo po lahat din sa gun show natin. Including AR-15? Yes. Yes. Okay. Sir, ano po itong ibig sabihin ng APAD? Ang ibig sabihin ng AFAD ay Association of Firearms and Ammunition Dealers. Ibig sabihin ito lahat po ng malalaking importer, distributor dito sa Pilipinas ng baril, may it be for the commercial market or the government, nandito po. Yun po yung asosasyon namin. Ano pong country ang pinaka malaking supplier ng gun and ammunition? As of the moment, I could say na Amerika pa rin ang pinakamalaking supplier ng firearms. Okay. Okay.